Ito ba yung nag-trigger para umutang ka noon kay Ate Lolit? Ngayon ako nagpa-interview ulit. Ngayon lang naman, di ba? Oh, di ka na pinag-uusapan. Kailangan mapag-usapan ka. Gawa tayo issue. Unahan ko na agad, Mama Ogs, kasi may mga naririnig ako na parang isa sa mga reason ba't ako nawalan ng career because of that. Parang, ha? Kung before, pasaway ako or during the show, bigla akong hindi dumarating sa set. Kung i-assess mo yung career mo ngayon, masaya ka? Itong nangyayari sa akin ngayon, syempre hindi. Parang hindi nakatulong sa'yo yung pagkakaroon mo ng anak? Ang problema lang nung nangyari yun, syempre hindi ako handa. Kung kayo kaya yung umupo dun sa, or kayo kaya yung tumapak dun sa tinatapakan, dun sa buhay ko na lang, palit tayo ng buhay. Napikon ka ba? Ayun, well, sa part na yun. At bisita po natin ngayon ang bad boy ng dance floor, Mark Heras. Hi, Mama Ogs. Hi po. Oh, bad boy ka ng dance floor. Ano? Kaya pa ba ng mga kasukaso? Oh, grabe. Oo naman, nakakasayo pa naman ako, Mama Ogs. Oo. Kaya pa ako sumabay. Pero pag sa medyo mga mas baget sa akin ng sobra, nakakasabay naman. Pero basta papagod lang ako agad. Oo. So pag may nakakakita ka napakaliksing bata nagsasayaw, nai-insecure ka ba? O dati ganyan ako, parang ngayon hindi ko na yata kayang sumabay. Well, never naman ako na-insecure. Hindi ko sinasabi na magaling ako. Alam ko mas marami na mas magaling sa akin. Pag nakakita ako ng sobrang galing na bagets, for example, sila Ken San Jose, grabe itong mga batang. Sabi ko, grabe kayo gumalaw, sabi ko. Masyado kayong malilikot, masyado kayong energetic, pero hands down. Kasi iba rin yung energy nila kumpara sa amin before. Yung sa amin kasi energy, more on energy plus harot. Di ba? Yung panahon namin, sila talagang mag-dance class to, di ba? Talagang inaral nila lahat ng steps. Kumbaga, ang pinagkaiba lang talaga namin, nung generation namin before, generation nila ngayon, yung mga tipo ng sayaw. Pero, kaya pa rin namin sumabay. Sila Wawi, kaya pa namin sumabay. Pero hindi na nag-spin yung ulo doon sa floor. Well, hindi. Baka yung mga magtunugan ng mga kasukaso at mga buto-buto namin. Pero basic steps and yung mga kahit yung may mga choreograph na sayaw, kaya pa rin naman natin. Ito yung tanong na laging gustong naririnig ng mga bisita. Oo, katulad mo Mark, kumusta ka na? I'm very busy being a dad at masayang-masaya ako dun. Unahan ko na agad, Mama Ogs, kasi may mga naririnig ako na parang nawala daw yung career ko, nawala daw ako sa industriya or sa showbiz light dahil masyado ako nag-focus sa pamilya ko at sa pagiging daddy. Isa yun sa mga reason kung bakit daw ako nawala ng career. Paano mo sinasagot yun? Actually, ngayon ako nagpa-interview ulit. Ngayon lang naman, di ba? Pero I just want them to know na kung tingin nila nawalan ako ng career because of that, it's okay. Pero kasi ako bilang ama at bilang asawa, parang never naman pumasok sa isip ko na magiging dahilan yung pamilya ko at yung pag-focus ko sa anak ko para mawalan ako ng career. Okay? Kung nawalan ako ng career, okay. Kung tingin nila ganun, wala akong problema dyan. Pero hindi ko pinagsisisihan yung ginawa ko na parang binigay ko yung oras, binigay ko yung lahat ng pwede kong panahon, di ba? Sa pamilya ko, lalo na sa mag-ina ko. Alam mo, hindi ko talaga ma-figure out, Mama Ogs, kung bakit pa ginagawang dahilan yun. Isa sa mga reason ba't ako nawalan ng career because of that. Parang hindi nakatulong sa'yo yung pagkakaroon mo ng anak? Oo, wala parang kailangan ko ba ng reason or kailangan ko ba ng katulong para palawakin yung career ko? Kasi magkaiba yun magkaiba ang buhay, showbiz, magkaiba ang buhay, di ba? Sa totoong buhay. So para sa akin, parang giving my time, giving my panahon ko sa pamilya ko, sa asawa ko, sa anak ko, is not the reason kung bakit siguro ako sa tingin nila is nawalan ng career. Napikon ka ba? Ayun, well, sa part na yun. Kasi parang, huwag yun nadama yung pamilya. Alam naman nila yan ever since na parang nyo na ako. Ibato nyo na sa akin lahat na pwede nyo ibato. Huwag lang yung pamilya ko. Kasi nalanahimik yung pamilya ko. Nasa bahay nga lang yun, di ba? Kumbaga, wala silang atraso sa inyo. Choice ko to Choice ko yun. Bakit ganun si Mark sa pamilya? Siguro, Mama Ogs, ito kasi kung paano ako pinalaki ng parents ko. Hindi man ako lumaki sa talagang buong pamilya like may nanay, may tatay. Alam naman ng mga tao na I was raised by gay parents. Pero doon kasi naramdaman ko na buo yung pamilya ko. Na kahit hindi ko kasama lumaki yung nanay ko, hindi ko nakasama lumaki yung totoong tatay ko. But with my gay parents, si Daddy Jun at si Papa Pip, sobra-sobra pa sa magulang yung nakuha ko, yung experience ko. Binigyan nila ako ng magandang buhay. Grade 3 pa lang yata, may yaya na ako with them, di ba? Siguro kung ano ako ngayon, kung paano ako makisama sa mga tao, kung paano ako, yung respeto ko sa tao, like po, opo, na hindi nawawala sa akin, is because of them. Kaya ko sila sabi sa mga kabataan ngayon na ginagawang dahilan na broken family sila, kaya sila nagre-rebelde, di ba? Huwag niyong gawing reason yung sitwasyon ng pamilya niyo. Kasi whatever happens at whatever the situation is, laging dun sa tao yung magiging result ng kung paano ka sa buhay mo Kung magrebelde ka, it's not because broken family kayo. Dahil yun yung gusto mo. Choice mo yan Lahat ng kilos, lahat ng mangyayari sa buhay mo, lahat ng desisyon mo sa buhay, it's not because of your family, it's not because of other people.
It's because of your own choice. Choice mo yan eh. Decision mo yan na ganun yung mangyayari sa buhay mo. Ako nga, I was adopted eh. Lumalaki ako, nakikita ko yung gay parents ko magka-holdingan sa mall. Nung time na yun, medyo nasa likod ako, parang, diba ito mo, sila daddy naman eh, nasa mall eh, ganun. Oo. Diba? Bata pa ako nun. Hanggang sa namatay na sila, ganun. Minsan may mga oras na parang bigla lang mag-breakdown, iyak ako. Parang sinasabi ko lang, maraming salamat po for taking care of me. Maraming salamat po sa buhay na binigay niyo sa akin, sabi ko. Kung ibabalik man yung buhay ko before, wala akong ibang gusto maging magulang kundi sila. And I'm so thankful for that. Kasi doon, naramdaman ko yung security, naramdaman ko na pamilya kami, na walang pwedeng pumasok dito or makagulo. Kaya nung tumanda na sila, my mom, my dad, my tito, lahat sila kasama ko sa bahay. Kami lahat sa bahay, magkakasama kami. Yung experience ko na yun with the family, yun yung gina-apply ko with my family. Parang continue na ako, wag lang yung pamilya ko. Kasi kahit ano mangyari, gagawin ko lahat para sa pamilya ko. Ibibigay ko lahat para sa pamilya ko. Katrabaho ako 24/7, naghanap ako ng mga racket. Minsan nga ako na yung, wala ba tayong racket dyan? Mama, maniniwala ka ba tumatanggap ako ng racket ngayon na hindi na tulad ng racket na ginagawa? Like the amount that ay natatanggap ko before. Kasi pag ikaw humihirit na baka may racket ka naman siya, hindi ka na tumitingin sa amount na ito presyo ko. As long as alam ko naman na hindi naman yung sobrang lugi ka naman, na okay na yan, sabi ko. Pag nangihingi ka ng racket sa iba, ibig ba sabihin nun, mauubos ka na, masisiro balance ka na? Hindi siya mauubos eh, pero kailangan mo ng, kasi ako sanay ako na may ginagawa eh. I mean, sanay ako na may trabaho, sanay ako na almost everyday, kumikilos ako. At mas nadoble yun nung nagkaroon ako ng anak. Mas nadobling pakiramdam sa akin yun eh. Parang, ito pala yung totoong responsibilidad pag nagkaroon ka ng anak, nagkaroon ka ng pamilya. Kasi dati, anong babagay mo ngayong taon na to? Or next year, what's your ganun? Be more responsible, di ba? Laging ganun yung mga kabataan. Ngayon pa lang pala, yung talagang totoong word na responsibilidad. For example, kung mauubos ka na, di ba? Wala ka nang masyadong budget for that. Or yung, kahit yung ano nga lang, simpleng, hingi sa'yo ng asawa mo, can we buy this? Or kailangan natin panggatas. Tapos wala kang madukot. Ang sakit nun sa loob, mamaogs. Parang doon ako minsan tinatamaan na, parang doon ako nade-depress. Ba't wala akong madukot? Hindi ko na para isipin yung mga kung bakit marami ako naging gastos before. Okay na yan eh, tapos na yan eh. Kasi may mga tao, kasi dati hindi ka nag-iipon. Past is past. Yung future, malayo pa yan. Pwedeng wala na ako sa future, pwedeng iba yung future namin, pwedeng bright ang future, pwedeng hindi. Pero ang pinaka-importante sa akin is the present. Kapag magkausap tayo, Mark, saan ka? Ay, Mamogs, dito lang ako sa racket. Kasi hindi ko naman pwedeng iasa lahat. For example, sa GMA na pag wala akong trabaho, kung antayin ko. Siyempre, gumagawa lang ako ng paraan. Kasi meron akong batang binubuhay. At hindi na mura ang mga bilihin niya, Mamogs. Okay. Kaya nga sobrang tutuwa ako sa'yo. Diyos ko, 5 yung sa'yo, Mama Ogs. Ako isa pa. O anyway, so ito ba yung nag-trigger para umutang ka noon kay Ate Lolit? Tapos na balita pa yung umuutang kang 30 mil. Ibig sabihin kahit 30 mil wala ka noon. Actually, Mama Ogs, yung kinanay na yun, lumang balance na yun eh. Tagal ko nang hiniram yun. Hindi siya yung recently na na-issue. Okay. Matagal na yun. Napahiram naman ikaw? Oo, tsaka nabayad na rin ako. Bayad na, Si nanay kasi may mga ugali yan. Bilang manager ko siya before. Hindi ka na pinag-uusapan. Kailangan mapag-usapan ka. Gawa tayo issue. Ang problema lang nung nangyari yun, syempre, hindi ako handa. Tsaka may asawa na ako na kahit nasa showbiz yung asawa ko, hindi siya sanay sa mga intriga eh. Parang bigla ang ganong issue na, ano to? Kahit explain ko sa kanya, parang apektado. Sobrang ganon eh. Kahit yung mga in-laws ko. So sabi ko, sabi ko na, Diyos ko naman sinanay, hindi man lang nag-abiso. Hindi man lang ako sinabihan. So, todo explain ako sa asawa ko at dun sa in-laws ko. To the point na parang hindi na to mag-work sa akin eh. Yung ganitong klaseng mga issue, sabi ko, hindi ko na kailangan ngayon to. Sabi ko, nakakahiya na para sa asawa ko. Kasi maraming mga bagay sa buhay ko before na hindi ko na siya pwedeng i-apply ngayon eh. Like, syempre yung single ka, kahit anong issue mo sa akin, sige, para lang pag-usapan tayo, para umingay. Ngayon kasi parang nahihiya na ako. Pagka sinasabi nga, uy, yung idol ko yun eh, we have to dance to it. Tingin ako sa asawa ko, parang iba yung pakiramdam ko ngayon with them. I'm proud ko naman yung mga experience ko before, pero there are things like that na hindi ko na pwedeng i-apply sa akin kasi nga, I have a family. Ayoko naman yung anak ko pag medyo talagang bukas na yung utak niya, may mababasa siya. Mag-google niya yun. Dad, utang ka pala ng, alam mo yun, nakakaya eh. Nangutang ka pala ng 30. Wala ka man 30 mil ng araw, daddy. Di ba? Akala ko ba sikat ka dati, pero wala kang 30 mil, di ba? Di ba? Parang ganun eh. Syempre, di mo naman mapipigilan din si nanay, di ba? So, di na lang din yung choice, naging reason ko para, nanay, it's time for us to separate. Separate lives. So. Pero, mula nung inilabas yun ni Ate Lolit, doon mo naramdaman na malakas pala appeal mo.
may asim ka pa. Kasi maraming nag-DDM sa'yo, nagme-message sa'yo na Hindi naman na madami, gusto madami. kang tulungan and most of them gays. Paano mo hinarap yun? Well, una-una, hindi ko na sila nire-replyan. Tsaka sabi ko nga pag may kaibigan ako, parang nakakalimutan nyo, I was raised by gay parents. So kung doon sa ibang lalaki, ang sila, marunong silang, nakakaamoy sila, na like for example, na gay yung isang tao. Ako, tingin pa lang, alam ko na. So yung mga ganong klaseng mga DM sa akin, hindi ko naman sila, well, sinasabi na parang binabastos nila ako or what. Hindi ko lang sila nire-replyan. Hindi pa naman ako maabot sa ganun, parang kailangan ko lang replyan yung mga tao yun para lang magkapera. Hindi pa ako maabot sa ganung point sa buhay ko. At di ko rin naman naabutin yun. Nakakaya rin sa magulang ko. Alam ko naman, siguro yung iba gusto tumulong, yung iba gusto rin tumulong, pero tulungan mo rin sila. Tulungan mo rin sila. Tulungan mo rin sila sa pangangailangan nila. Eh, kaya na nila yun. Okay pa naman ako. Okay ka. Okay pa naman ako. May ibang trabaho pa naman ako pwedeng gawin. Pero that time, noon sa dami ng mga nagme-message sa'yo, if you look at the brighter side, malakas pa rin appeal mo. Siguro. Alam mo, Maugs, never ko naman nakita yung sarili ko sa ganyan. Na parang, may appeal pa ako. Ang lagi kong sinasabi sa sarili ko, okay, sige. Kahit nga yung pag nakita mo yung phone ko ngayon or yung mga social media ko, kung yung wala pa akong asawa, puro selfie yan eh. Paging-pogi sa sarili. Ganun ako before eh, parang ganun yung, ewan ko, mga kabataan siguro. Pero ngayon kasi, hindi yun yung goal ko eh. Basta I look good, sa sarili ko lang yan. Basta ako, focus ko is, meron akong trabaho gagawin. At kapag may trabaho akong gagawin, sinisigurado ko na gagawin ko yung trabaho ko na maayos. Kung before, pasaway ako, or during the show, marami akong mga experience na parang bigla akong hindi dumarating sa set before. Sobrang ibang-iba na siya ngayon. Hindi mo na ginagawa ngayon. Hindi ko na siya ginagawa at gagawin dahil dun sa word na responsibilidad at bilang tatay na ako. So malaki rin ang nagawa sa buhay mo ng pagkakaroon ng iyong mag-ina. Malaki, Mama Oaks. The working habit, working attitude, parang ako mismo bilang tao kung paano ako sa buhay ko or paano yung isang Mark Heras before ako nagkaroon ng asawa at anak. Dati pupunta ako ng, for example, mga bilihan ng sapatos. Uy, boss, size 10. Nakita ko pang bata. Boss, may size kayo rin ng pang bata? Ako gagawin ko lahat para sa anak ko, para sa asawa ko. Wala man ako, okay lang. Mahilig ka sa sapatos. Nakailang pares ka ng sapatos nung Before, wala ka pang Mabot anak. ako ng 300 pairs. 300 pairs ang sapatos mo. Siguro ngayon ang pares ko ng sapatos, parang wala pa yata akong 20 pairs. At mga less than 30 pairs na lang. Dahil Dahil ang priority ko, or ang gusto ko mangyari is, kaysa sa akin, sila muna bago ikaw. yes, always like that. Laging ganun. Kasi ang magulang ko ganun eh. Bago sila, ako muna yun eh. Iniintindi nila. Binibigay nila sa akin lahat ng pwede nilang ibigay. Kaya kung paano ako sa kanila ngayon na, bakit ako di? Yung asawa at anak ko na lang. Ganun talaga, no? Pag naging magulang ka na, no? Gusto mong ibigay lahat sa pamilya mo, no? Talagang ang isasakripisyo mo, sarili mo. Yeah. Sakripisyo na hindi ka malungkot. Ako kasi, iba kasi baka sinasabi, pag nagsakripisyo, malungkot sila, tapos yung, iba, basta ginagawa nila, binibigay nila lahat sa pamilya nila. Ako hindi ako malungkot, masaya ako. Masaya ako sa ginagawa ko na ibigay ko yung gusto ng asawa ko, bigyan yung, kahit yung anak ko, wala pa masyadong gusto, pero make it to the point na okay siya. Na-zero ka na ba? Yeah, oo. Dumating ako sa point na parang naisip ko, saan lang ako kayang bahay? may bahay po kasi ako mamaugs. Inapundar ko nung Starstruck. Dumating ako sa point na gano'n na parang, saan lang ako kaya yung bahay ko? Pero bilang yung mga magulang ko yung nakatoka sila sa mga bagay na yan. So wala akong alam sa mga ganyan kung saan ako magsasanla. Ang alam ko lang, pwede ka magsanla sa mga ganitong tao pero mababa yata ibibigay or mababa nila. Pero hindi ko naman ginawa. Anong fear mo? Kapag naisip ko na in like a month or two, baka pwedeng wala akong gawing trabaho. Na pwedeng, kasi kung ngayon pa nga lang na hindi pa nag-aaral yung anak ko, medyo may mga oras na parang, ay shit, ang hirap. Ang hirap buhay ng isang tao isa pa lang to, di ba? Kasi all my life, I'm doing this eh. All my life, I've been doing this, like showbiz career, diba? Showbiz life, mag-artista. Kung mawalan ako ng trabaho, sige, I'll try like ibang trabaho na hindi showbiz. Pwede ako magsimula ulit kung saan man. Pero yung hirap na naman na gagawin ko, yung sakripisyo na naman. At syempre, hindi naman ako bata, Mama Oaks. I'm 37. Ayoko lang dumating dun sa point na mawala sa akin yung anak ko. May mga ganun takot tayo sa buhay na parang hindi mo na maibigay yung dapat for them, hindi mo na ma-provide. Nagpa-depress sa akin yung pag iniisip ko, provider ako. Yun yung kinakatakot ko na mawala sa akin is, syempre mawala ako ng trabaho, mawala sa akin yung pamilya ko. Pag nangyari sa akin yun, baka hindi ko na alam saan ako abutin or saan ako damputin. Kung kinaya ko nung namatay yung parents ko ng sunod-sunod, una si Daddy June, then my mom, then after 6 months, my titos, Papa Pip. Naulila ka na. Yeah, oo. Nung time na yun, lagi kong tinatanong, sabi ko, Lord, ba't naman sabay-sabay mo silang kinuha? Tapos ako buhay pa rin ako, sabi ko. Pinatibay ako nung time na yun na parang naging pusong bato ako na hindi man, birang-bira ako mapaiyak before sa mga sitwasyon sa buhay ko. Then ito pala yung nakalaan. Meet ko yung asawa ko, na parang si tito ko rin kumilos, pati yung mga lista-lista na mga ginagastos. What if mawalan ako ng trabaho at di ako makapag-provide? Sabi ko, is mawala sa akin yung mag-ina ko.
Sila na lang ang meron ako. Kumaga, ilabas na natin yung mga pamilya mo like sa labas, like your tita, your mga pininsan, mga ganun. Sila na lang yung reason kung bakit ako gumigising araw-araw. Yung asawa ko, si Iko, and si Corky. Tapos, may maririnig ka pa na kasi nag-focus ka sa family, wala ka tuloy career. Di ba? Parang, kung kayo kaya yung umupo dun sa, or kayo kaya yung tumapak dun sa tinatapakan, or like dun sa buhay ko na lang, palit tayo ng buhay. Parang ma-experience yung mga na-experience ko sa buhay. I mean, lahat tayo may problema. Lahat tayo dumaan tayo sa critical stage ng ating buhay. Pero it will always depend on you kung paano mo siya i-handle. Kaya lang yung sinasabi sa asawa ko, sa problema niya, minsan, Ichi, baka next month, paano yung wala ka pang ginagawang racket? Siyempre, mga usapang mag-asawa, di ba? Lagi ko sinasabi sa kanya, sabi ko, relax ka lang, sabi ko. Ako kasi sa buhay, sabi ko, just always be positive. Lahat ng problema na dumarating sa buhay ng tao, mabigat, magaan, lahat yan dumarating sa atin ng may solusyon. Hindi yan ibibigay sa atin ng taas to kung walang solusyon. At kung hindi mo kaya. Yes. Pwedeng yung solusyon, pwedeng mabilis, pwedeng magawa mo agad, or pwedeng medyo akala mo, di mo na kaya, pero bilang darating yung solusyon na yun. So always be positive in life. Kasi ang buhay ng tao, napaka-iksi lang. Kaya hindi ako naniniwala dun sa past is past. Yung future, tsaka pa yan. Doon tayo sa present. Kasi kung what's happening now, kasi yun yung importante. Ano natutunan mo sa gay parents mo na hanggang ngayon bit-bit mo? Ang kwento niya kasi, pag may sweldo before, sila tito yung nag-aayos, di ba? Mark, ito yung natira. Minsan parang konti na lang yung natira, parang ganun. Kasi syempre, di naman laging malakas ang trabaho before. Diba? Yun yung na-apply ko sa asawa ko at sa buhay ko ngayon. Okay lang na walang matira sa'yo. Importante, nabayaran mo yung dapat mong bayaran. Yung mga responsibilidad mo, nabayaran mo. Yung mga monthly dues mo, nabayaran mo. Yung mga pangangailangan ng mga yung anak mo or kung asawa mo, nabigay mo, okay lang na wala ka. Basta nagawa mo yung responsibilidad mo sa mga dapat. Parang ganun. Pag yung asawa ko, wala na natira sa atin, ganun. Okay lang yan, sabi ko. Bayad naman yung natin. Bayad yung kuryente, bayad yung bayad. At least nabayaran natin yung mga dapat bayaran. So, mayroon kayong ganung mga eksena na natataranta na kayo pag ang dami ng dues, ang dami ng babayaran, tapos parang hindi sasapat yung kung magkano meron kayo. Actually, mas more on natataranta yung asawa ko. Ako yung laging tiga-kalma or parang tiga-sabi sa kanya na, huwag kang stress. Sabi ko, okay lang yan. May trabaho yan. Sabi ko, antay mo lang. In 4 days pa naman yan. Diba? Parang ganun. Tsaka hindi naman agad yan due date pa lang yan. Sabi due date pa lang yan. Sabi ko, may ilang araw pang palugit, di ba? Hindi naman agad puputulin yan, sabi ko. Hindi ko na kung tama ba yun. Pero lagi akong gano'n po, antayin mo lang, magkakaroon yan. Nagkakaroon naman. Alam mo yun, Mama Ogs, parang sa awa ng Diyos, talagang once in a while, talagang mayroong dumarating talaga na hindi mo na-expect. Parang, thank you, Lord. Ngayon kahit naman before, never ako naghangad ng sobra-sobra. Enough lang. So, sa mga panahon ngayon, may ipon ka ba? Yung asawa ko yung magaling mag-handle ng pera. So, meron. At ito ngayon may trabaho ka sa GMA, happy ka na? Happy ako kasi, syempre, Mama Ogs, lahat naman tayo pag may trabaho, masaya tayo. Never naman ako nag-demand Kung ano yung role na pwedeng ibigay sa akin, di ba? So ngayon, I'm doing this Widow's War. Sama ko po sila Bea, sila Carla. Di pa ako nag-taping, pero at least may show po na gagawin. Kung i-assess mo yung career mo ngayon, masaya ka? Itong nangyayari sa akin ngayon, syempre, hindi. Kasi binibase ko kasi yung ganitong, ito na lang ba yung meron or pwedeng ibigay sa akin or pwede kong gawin sa career ko. Binibase ko dun sa mga huling ginawang trabaho. Okay naman ako eh. Hindi dahil sinasabi kong okay ako, pero based dun sa mga, okay kang kontrabida, ganun. Ito na lang ba yung worth ko bilang artista? Kasi kung ito na lang, may ibang options, di ba? I'll try my luck sa kung ano mga klaseng trabaho sa industriya. Pero so what's happening with my career now? Kasi ayokong sinisisi sa mga tapos na eh. Diba? Sasabihin ng ibang tao, kasi yung mga ginagawa mo dati, ganun, di mo pinahalagaan. I'm here now. Napipikuan ka pag naririnig mo yun? Kasi ayoko lang pinag-uusapan yung tapos na eh. Diba? Ano man yung nangyari before, ano man yung mga nagawa ko before, ako, asto lang, wala akong pinagsisiyan. Kung sakaling ulitin ko lahat ng mga ginawa ko before, yung pa rin yung gagawin ko. Ito babaguhin eh. Sabi ko nga sa'yo, in-enjoy ko bawat araw ng buhay na binibigay sa akin. Yung na-experience ko sa magulang ko na, like my dad, namatay siya because of diabetes. Then my mom, severe depression. Then my tito, heart attack. Hindi ako takot mamatay, pero ngayong may anak ako, sana bago man lang ako mamatay okay yung anak ko. Kasi baka kahit nasa kabilang buhay na ako, nagde-depress pa rin ako pag wala akong naibigay ng magandang buhay sa akin. So, I'm still hoping na maging okay pa. Hindi pa naman sinasabi na talagang wala na akong career. Sila yung mga nagsasabi. Sila yung mga nagsasabi, not me. Hanggat may kumukuha pa sa akin sa mga trabaho at sa mga racket at hanggat may mga naririnig pa akong sumihiyaw for me. Hindi ka titigil? Yeah. Pero sa totoo lang ba, gusto mo talaga to? I mean, pangarap mo ba noon pa na mag-artista? Hindi naman po, Mama Ogs. Ang gusto ko maging basketball player. Totoo lang. Ano nagtulak? Ba't ka nag-artista? Na-scam kami. Networking before. For an average family before, parang
1.5, 1.6. Sobrang laki na yun para sa normal na family. Sina daddy dyan? Si daddy nag-early retirement sa bank. May tito naman parang sa printing press, nagpasok din siya ng pera. So, okay naman siya for like 3 years, 4 years. Every month, parang sumisweldo lang kami. Tapos yung high school ko, din nag-college ako, doon siya nagsimulang mag-fluctuate. Parang medyo nadidelay yung cheque. Tapos bilang, 3 months delayed na. Hanggang sa wala nang dumarating. We tried. Pumunta pa kami sa opisina nung networking na yun. Diyos ko, pagdating namin dun sa office, kala mo may movie si Ate Guy, tsaka si Miss Vilma. Yung haba ng pila. Yung mga nagko-complain. Ay, sabi ko talaga sa magulang, kala daddy, pipila kayo dyan. Sabi ko, makikipagsiksikan kayo sa mga tao dyan. Ano na kayo mababawi dyan? Sabi ko, uwi na tayo. So, nung nakapag-college pa ako noon, pero 1 sem, ang baon ko noon 200 a day. And then, yun nga, si Tito Bong Gacho is like a family friend nila daddy. Di naman family friend, pero kaibigan nila daddy sa Laguna. Ba't di mo pasalihin si yung anak mo sa Starstruck? Nung narinig ko yun, nung sinabi sa akin, pasok sa utak ko, parang mga Mr. Pogi ba yan ng Bulaga? Parang ganun, mga artista search. Pera, kakaberahan, sabi ko. Kasi nakita ko na nahihirapan na yung magulang ko eh. Parang oras na, panahon na para tulungan ko sila. Kaya doon ka, nilakas mo yung loob mo na mag-audition sa Starstruck sa gym. And then, the rest is history. Parang nagpala, binigay yung blessing sa akin. Ako, mama, hindi ko sinayang yung opportunity na binigay sa akin. Kasi natulungan ko yung magulang ko. Kung hindi na-scam yung parents mo, hindi mo maisip pumasok. Yeah po. Mahihain ako eh, dati. Nawala na lang nung sa showbiz eh. Pero yun, syempre, papasalamat ako na ito yung binigay sa akin ng taas. Okay, so ano masasabi mo, Mark? Yung mga ka-batch mo noon sa Starstruck, pumalaot na yung career nila. Tapos, syempre, iba isipin, si Mark, nasa na? I'm here. I'm here. Diba? I'm happy. I'm happy at proud ako sa mga kabatch ko. Kahit hindi ko pa mga kabatch, diba? Yung mga ibang batch pa ng Starstruck, diba? I'm happy for them. Totoo lang, hindi ako plastic na tao. I'm proud sa mga narating nila sa buhay, sa career nila. At hindi ko dinadown yung sarili ko na, buti pa sila, may ganito, buti pa sila, gano'n. Kasi inggit yan eh. Siguro, yung mga tao naman na ang tingin, tama yung nangyari sa career mo, di ba? Wala, parang nalagpasan ka na, or like, for example na lang, si Jen, di ba? Si Jen, ang layo na narating ni Jen. Jen, lalayo pa ba tayo? Di kay Jen. Si Jen yan eh. Kailangan ba ganyan din yung career ko? Ba dahil love team kami before, kailangan pantay kami ng antas sa career or what, di ba? I'm happy kung nasan ako. I'm contented eh. Never naman ako nainggit sa narating ng bawat kabatch ko. Lalo na yung mga na-involve sa'yo in person. Yes, di ba? Oo. I'm happy for them. Never naman ako nagkaroon ng sama or nainggit sa kanila. Basta ako, andito ako, may trabaho pa rin naman ako. Meron akong sapat na pera for my family. I'm happy with that. Dumating ba sa point, Mark, na humingi ka ng tulong sa mga kasamahan mo? Kasi kinapos Oo ka. naman, may mga gano'n naman experience mo. Mamawag isa yun, parang I needed to do that eh, para sa pag-ina ko. Nagawa ko yun, oo naman, hindi ko naman itatanggi na nanghiram ako ng pera sa mga kasama ko. Nababalik mo naman. Oo naman, mamawag. Oo naman. Paunti-unti. Hindi, pero nababalik ko naman mamawag. Hindi naman ako nanghihiram ng malaki. Ang hinihiram ko lang, yung alam kong kaya ko ibalik din. Alam mo, kahit lalaki ka, no? Minsan umiiyak ka rin. Oo naman, mamawag. Pag namimiss ko yung parents ko. Kasi minsan, di ba, parang with what's happening sa buhay natin or sa buhay, minsan, yun nga, yung parang kukulangin ka ng pera. Namimiss mo yung mga panahon na, baka meron ka naman dyan. Pem, wala akong pera, ganun. Tito kasi, Pem, wala tayong pambayad ng ganito. Walang problema. Mahilig sa mga alasyon eh. Oo. Sanla mo na ako. Alam mo yun? Yung parang hindi ka na mag-iisip ng paraan kung paano ka magkakapera that time. At hindi ikaw yung nag-iisip, kundi yung mga parents mo. Diba? Siyempre nakakamiss yung ganun. Na yun yung mga panahon na parang, sana nandito pa kayo. For example, wala akong trabaho like in 2 months. So, walang kita. Naisip ko parang, Dad, sabi ko, sana nandito ka pa, no? At least, nung time na to, for example, manghihiram ako ng pera, di ba? At least hindi ako yung manghihiram ng pera. Ikaw yung makikipag-usap sa mga GMA na, kunyari, wala pa akong trabaho, or kayong gagawa niyan, hindi ako. Kasi alam nyo na, hindi ko ugali kasi yung makiusap eh. Pero nagagawa ko naman na ngayon. Hindi ko siya ayokong gawin, pero kailangan ko siyang gawin. Dahil kailangan mong gawin, dahil responsibilidad mo na ito. Anong gusto mong ibahagi sa kanila pagdating sa pagtrato ng magulang? Siguro, Mama Ogs, sa mga buhay pa ang magulang dyan, mapapayo ko lang i-enjoy nyo sila. Ibigay nyo yung oras, panahon, lahat. Kung kayo, in the future, magiging magulang, I'm sure, gusto nyo rin na i-enjoy kayo na magiging anak nyo. At bigyan kayo ng panahon at oras. Ano may papayo mo sa mga, I'm sure marami makaka-relate sa sitwasyon mo na hindi mo naman ikinakahiya na minsan naghahagilap ka? Masaya at mahirap ang magkaroon ng sariling pamilya. Asawa, anak. Kaya kung papasukin nyo to, siguraduhin nyo lang na kaya nyong panindigan. Na kaya nyo maging responsableng ama, asawa, dun sa inyong pamilya.